Tara maglakad. Ito wala lakas ang trip. Ayoko na, papasok na, tulog ang hug ko. Mamaya lang yan na, hindi ko na ilak na kuya yung jacket ko. Yun. Ito na lang yung hihigpitan ko mamaya. Guys, Monday ngayon dito sa Calgary at ang aming temperature Negative 27. no, I think it's minus 24, feels like mga minus 25, 26. Sobrang lamig kaya nagbalot kami, naka-jacket kami at kaya ako lumabas kasi talaga kuya, isasaksa ko tong kotse, yung heater. Habakan mo to. Yes. Isasaksa ko to kasi nakalimutan ko. Para mamaya pagpasok ko, yun, mainit siya. So guys, halos almost lahat nga siguro ng sasakyan dito sa Canada is merong block heater. Kumbaga parang nakakabit siya doon sa makina, somewhere malapit doon sa langis. Para sinasaksak mo siya para uminit yung langis, para hindi siya lumapot na sobrang lapot. Alam mo yun, pag malamig kasi lumalapot ang langis. Yun, gumagamit talaga ng ganyan mga sasakyan dito kasi nga sobrang lamig. Nahihirapan yung makina kapag nagano yung cold start. Kapag ka ginana mo siya, maganda yung flow ng langis talaga sa start. So, lakad tayo. Ito guys yung back alley namin. At trip lang. Diba? Forma ng likuran. Puro puti. Eh, sabi ko sa kanila, maglalakad ako kasi nga isasaksa ko yung sasakyan. At the same time, maglakad na din ako. Nadulas. Ha? Ano yan? Oh yeah, ice nga siya. Nabalot lang ng ano. Natabunan lang ng snow pero ice yung ilalim yan. Kaya pag dumadaan yung sasakyan dito sa likod, padulas-dulas. Mas okay pa kapag ganyan na may snow, medyo hindi madulas masyado. Kaysa kapag yung ano, yung compressed ice siya. Medyo malamig sa paa kuya. Okay, sa ilong. Tapos yun, update nga pala guys, ano? Nagkakandaleche-leche na dito sa Canada ngayon. Hindi namin malaman kung ano yung magiging matagalang effect nitong nangyayaring ano, trade war between Canada and the US. Ewan ko ba. So simula nung naupo si Trump, talagang matindi yung ano niya. Matindi yung panggigit-git na ginagawa niya ngayon sa Canada. Marami siyang mga kung ano-anong sinasabing reason kung bakit dapat itong Canada ay magbayad at patawan ng 25% na tariff sa lahat ng goods na ipinapasok ng Canada into the United States. Kaya ayun, sa ngayon parang sumagot naman itong Canada at nag-react naman sila at ang gusto nilang gawin is parang counter tariff doon naman sa mga produkto na ipinapasok ng United States dito sa Canada. So ewan ko ano mangyayari dito. Merong mga naglabas ng listahan ng mga produkto itong Canada na sabi nila is parang tinanggal na nga nila sa shelf yung mga US made products at parang pinupush ngayon na kumbaga buy Canadian products, buy local products. Yun yung tangkilikin natin. So yun, ayon lang din sa mga balita na napapanood natin, ano, hindi talaga magiging maganda ang epekto nito kasi most probably yung mga presyo ng commodities na naman may inflation na nga dahil dito sa nangyayaring trade war between Canada and US, mas lalo pang tataas ang cost ng mga bilihin. And then ang kinatatakutan natin lalong epekto niyan is yung malugi ang mga kumpanya at magsara. At syempre alam naman natin pag may mga kumpanyang nagsara, ibig sabihin may mga taong mawawalan ng trabaho. Yun ang pinakamasakit na pwedeng maging epekto niyan. Kagabi nga lang sa trabaho, di first night nga namin ng trabaho kagabi, Sunday, damdam din namin yung pag slow down.
And then parang ang usap-usapan, although hindi pa naman sure, pero parang ang usap-usapan is yung ibang mga products namin. Kasi syempre sa isang warehouse, hindi naman lahat ng products namin ini-store lang for local consumption dito within Canada. Kasi meron din kaming exports. And majority ng exports namin talagang US dinadala. Or actually hindi majority, kung hindi lahat ng export namin, mga tinapay, ganyan, sa US talaga siniship out. Sa US dinadala. So hindi namin alam kung ano mangyayari nito. Baka kung hindi na mag-order, kung wala nang order papuntang US, magi-stop yung account na yon. Siyempre, ang isang warehouse guys, marami ang accounts or clients na tinatawag. At kapag ka ang isang client ay medyo humina na or ano na, siyempre kailangan humanap ng ibang kliyente na pwedeng magrenta sa warehouse. Ang warehouse kasi guys, para yung para yung apartment So para lang yung paupahang bahay. So marami kang rackings, marami kang storage area. Yun yung pinagkakakitaan mo, yung space and yung time na ini-store nila yung mga produkto nila. Ngayon, kung mawawalan nga ng mga orders at wala na mga papasok na product na gano'n, syempre kailangan ng warehouse, ang kumpanya is maghanap ng ibang mga kliyente na magre-renta sa warehouse, no? At ganoon din naman yung mga produkto na ini-store namin na galing US, parang nanganganib din, na maapektuhan din. So hindi namin alam. Lately in-announce nila na kailangan na ulit namin ng mga tao kasi may mga umalis na naman, hiring na naman kami. Pero with this na nangyayari at sa pag-slow down ng trabaho namin ngayon, mukhang malabo na yung hiring. Mukhang hindi na yun matutuloy na madagdag pa kami ng tao. Ano, kaya pa? Ikot tayo ng dun sa street na yun. Naninigas na yung paka ko. Ay, ako. Johan, are you okay? I'm using my tongue to warm up my face. Balot mo yung yung hoodie mo. Dali. Yan. Tulo na yung sipon natin. Slow, gamitin mo. Tapos tumitigas ko na ilong mo. Ang bagal ang bedit ko. Nagtatawa na kami sa trabaho kagabi Sabi namin kasi nga, diba, sa trabaho is nasa freezer kami. Mula loob hanggang labas, freezer pa rin. Pagpasok mo sa trabaho, freezer. Paglabas mo sa trabaho, freezer pa rin. Daddy. Grabe nga naman yung buhay Canada, dami din yung buhay dito. Siguro makalakad naman tayo dito ng mga 1 kilometer. Pagod na ako. Hindi yung pagod yung lamig. Wala ng hangin So kuya, kanina hindi kayo lumabas ng hindi kayo nag-outdoor? Sino Johan pala? Wala na? Ever since November kami ni Kuya Carl di na nalabas. Madahya pala kayo Yung mga elementary lagi lumalabas yan. Yung nga lang kapag mga gantong below -16, hindi na yata sila lumalabas na. Below 20. Ngayon nga parang this whole week ang temperature namin is naglalaro lang ang lowest ng mga -22 to -27. Tapos high of 8. High of wala tayong 8. Negative 8. Oh, high of -8. Yun ang pinaka mainit namin. May init ba yun? Wala namang init yun no? So, ayun. Nanonood-nood nga ako ng mga balita. Ewan ko kung ano ang mga mangyayari. Si Trump kasi talagang hindi siya tumitigil. Talagang meron siyang misyon at hindi ko alam kung ano ba yun. Parang ginigit-git kasi niya talaga ang Canada. Gusto niyang mangyari, parang sabihin ni Canada, sige na, tama na, suko na kami. Gawin mo na kaming 51st state mo. Parang ganun Hindi ko alam. Palibasa si Trump na US President ay isang napakagaling na businessman. Hindi natin alam kung ano yung talagang tumatakbo sa utak niya, Pinaglululoko na lang yata tayo nitong mga world leaders na to. Oh ha? Sige. May naglalangoy sa snow, guys. Are you okay? Ang lalakas ng trip, guys. Uuwi na kami kasi yung cellphone ko biglang nalobat na siya. Kuya. Sa sobrang lamig. Ayan, nagbe-blurry pa.
tara na, uwi na tayo. Lamig na. Dadating na si Mami. 2,000 years later. Birang bilis nga namang magbago ng ihip ng hangin dito sa sa Canada. Ang bilis magbago ng mga balita. So kasasabi ko nga lang na 'di ba, itatarif nga ng US ang Canada. Natulog lang ako, pagising ko iba na yung balita. So dahil nagkaroon ng pag-uusap si Trump at saka si Justin Trudeau, ipopostpone daw ni Trump ng isang buwan yung pagpapataw niya ng tariff sa mga produkto ang ipinapasok ng Canada sa US. So, isang buwan, no? Kaya nga nang maluwag yung mga Canadian. Ganun pa man, parang, ewan ko ba, parang pinaglululoko lang naman tayo ng mga malalaking tao na yan, Knowing Trump, di ba? Kilala naman natin lahat kung sino si Donald Trump. Para bagang, sa akin lang, opinion ko, tingin ko, yung mga desisyon niya na yan, hindi yan desisyon na parang pabugso-bugso lang na naisipan lang niya, ganun, no? Alam naman natin lahat na businessman si Trump. So, minsan naisip ko parang, ano na lang siguro yan business. Business is business, di ba? Tingin ko, hindi naman talaga yung taripa ang hinahabol ni Donald Trump sa Canada. Kung hindi, meron siyang something na gusto at ginagamit niyang panakot yung taripa para makuha yung gusto niya. I think, yes, after 1 month, siguro pwedeng matuloy yung trade war. Pero pwede rin hindi. Pero sa tingin ko lang, kahit pa hindi matuloy ang trade war na yan, makukuha ni Donald Trump kung ano yung gusto niya talagang makuha. At ginagamit niya na panakot lang yung tariff sa Canada. Yun ang aking pananaw dyan. Yun naman ay opinion ko lang. Ewan ko nga kung totoo. Pero 'di ba, alam mo naman kapag mga ganyang katatalino, kawawais na tao kumbaga, yung mga bagay na yan napag-isipan na niya ng daang beses at nakita na nila yan ng daang beses yung mga possible outcomes ng mga gusto nilang ipatupad na yan. Businessman Tingnan mo naman kung sino yung mga alliance niya, di ba? Kung sino yung mga nasa likod niya. Talagang may something lang yan na gustong makuha. At ginagamit lang niya siguro yung taripa. Pero yung mga Canadian, ano na talaga sila? Mostly ng mga Canadian, talagang parang nabuwisit na sila kay Trump. So, merong movement dito ngayon na para bagang tangkilikin yung mga local products, yung mga kumbaga buy Canadian products instead of US products, parang ganun. Gusto nilang i-boycott yung mga produkto ng US. So, yun lang naman ang gusto kong i-share sa inyo. Ay, yun nga lang, hindi ko pa na-upload yung video, may bagong balita na kaagad, Grabe talaga dito. Sobrang bilis na pagbabago-bago. Di ba? Sa policy pa lang ng immigration, napakadami nang nagbago di ba? So, yun lang naman. And thank you for watching. See you on the next one. Bye.